Naghain ng disbarment complaint sa Korte Suprema ang mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings ni dating Pangulong Rodrigo, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Ria Fernandez. Ria, ano ba daw itong nag-udyok sa kanila na ipadisbar si dating Pangulong Duterte? Ruth, nakakapit ngayon ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killing sa dasal na matanggalan na ng lisensya bilang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina, sanipuwersa ang ilan sa kanila kasama ang human rights advocate group na Karapatan sa paghahain sa Korte Suprema ng kauna-unahang disbarment case laban sa dating Pangulo, 3 taon mula nang matapos ang kanyang termino. Kasunod daw ito ng plano ni Duterte tumayong abogado para sa anak niya si Vice President Sara Duterte sakaling umusad ang impeachment proceeding laban sa kanya. Sa kanilang 24 na pahinang petisyon, iginit nilang lumabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability ang dating lider ng bansa, kaya hindi raw umano siya maituturing na isang huwarang alagad ng batas. Patunay raw rito ang sandamakmak na mga balita tungkol sa pagmumura, pambabastos at pagpatay umano ni Duterte. Idagdag pa raw dyan ang naging pag-amin daw nito sa House Quadcom hearing tungkol sa death squad. Umaasa ang mga complainant na agad na aksyonan ng kataas-taasang hukuman ang kanilang reklamo. Ruth? Ria, kung sakali ba ay may pahayag na agad itong kampo ni dating Pangulong Duterte? Ruth, may depensa na ang kampo ng dating Pangulong Duterte ayon sa kanyang dating Chief Legal Counsel at tagapagsalita na si Attorney Salvador Panelo, wala naman daw naging pag-amin ang dating Pangulo. Pinatutungkalan lang daw ng mga kill remark o pahayag ni Duterte noon yung mga matitigas ang ulo. Pero kung meron nga raw talagang krimeng nagawa ang dating leader, kailangan daw munang mapatunayan yan ng mga nag-aakusa bago siya ma-disbar. Ruth? Yan po ang Express Report ni Ria Fernandez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.